Ano? Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, maglabas ka muna ng ebidensya na hindi si Pedro. Ba't ka tumawa? Bro, wag ka tumawa, bro. Wala naman nakakatawa sa tanong ko eh. Kaya, Ang tanong ko, bro, ito, ulitin ko tanong ko ha. Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, magbigay ka ng ebidensya na hindi si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Yun ang topic ko eh. Bato sa Mateo 16:18. Kumontra kang si Pedro yon. So ilabas mo ang ebidensya mo na si ilabas mo ang ebidensya mo, bro, na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. yun nga eh, nasa Biblia dun do. Saan nga? Bro, Saan nga, bro? Bro, wag kang magdahilan. Bro, wag kang magdahilan. Ibigay mo ang ebidensya mo. Nasaan ang ebidensya mo na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18? Sige na. Wala si Larry Silva. Go ahead, Larry Silva. Go ahead. Bakit ganyan ang mukha ko dyan? Ang pangit ko. Ang pangit mo. Ngayon ka pa? Ha? Ba't parang lumaki ulo ko dyan? Ano lumaki ulo mo? Yan naman talaga ang mukha mo. Sige na, bro. Anong gusto mo Hindi focus? ganyan. Yan ang mukha mo, bro. Ano banta? Ayan anong gusto mong pag-usapan natin? Yung topic ko ba na si Pedro ang bato sa Matthew 16:18? Yun ang topic ko ngayong umaga na ito eh. Sige. Yan na lang pag-usapan natin. Sige, go ahead. Sige bro, go ahead bro. Ilan ba yung bato sa Matthew 16:18? Isa lang bro. Hello, hindi mo marinig? Naririnig kita bro kasi medyo meron nakahaming. Naririnig kita pero may naghahaming parang kuryente. Wala namang ingay dito sa akin Wala ka naririnig? May sira yung yung headset mo. May sira yung headset mo. Ano ba? Kaya po kung sasalita rito eh, wala ka naririnig, di may sira yung headset mo. Dolare? Hello, yan. Naririnig kita pero naririnig mo Ganun ba pa rin? ako? Naririnig kita bro. Ganun pa rin ba? Bro, naririnig kita bro. Ano pala eh. Ako Sige, naririnig mo. Yung Naririnig mo ko? okay naman. Sige na, go ahead. Let's go na. Let's proceed. Itanong ko, ilan ba yung bato sa Matthew 16:18? Isa lang bro, yun ay si Pedro. Ganun ba? Yes bro, binasa ko lang ngayon lang. Basahin mo daw. Muli kong binasa ha. Sige, basahin ko. Sige. Basahin mo. Sige, eto babasahin ko yung Matthew chapter 16 verse 18. Ito ang sinasabi. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. You are a rock. Sino ba ang rock dyan? Si Peter. Hindi naman sinasabi na si Pedro lang ang rock yan. You are a rock na eh. You are a rock. Ang nabasa mo dyan, you are a rock. Di siya ang bato. Siya ang bato tinutukoy dyan. Ang sinasabi ko naman sa'yo na ikaw ay Pedro, you are a rock. You are a rock. And this rock foundation, I will build my church. Ngayon, ibig sabihin, mayroon pang isang bato dyan. Dalawang rock daw. Sige. Tanungin natin si ChatGPT. Tanungin natin si ChatGPT kung ilang rock meron ang Matthew 16:18. Tatanungin si ChatGPT ha. Ilang rock meron
ang Mateo Ba't ka naman dyan 16:18. nagtatanong? Siyempre, Hindi naman authorized yan. Bro, Ah, dito ako magtatanong, alam bro. mo, Bro, dito ako magtatanong, bro, dito ako magtatanong, bro, kasi unang-una, ang authorized sa amin yung aming libro. Hindi mo naman tatanggapin yon kasi amin yun eh, self-serving yun eh. 'Di ba? Ang authorized sa amin na libro, bro, yung aming mga Bible scholar, mga Catholic Bible scholar, yun ang aming mga authorized. Na alam kong hindi mo tatanggapin. Ba't ako gagamit sa libro namin na hindi mo naman tatanggapin? So, gagamit ako sa hindi namin libro. Hindi rin yung libro itong ChatGPT, hindi rin namin to libro. Ito ay isang open AI. So, dito ako magtatanong. tama. O, dito ako magtatanong kasi open AI ito. Hindi ito libro namin, hindi ito libro ninyo. Open AI ito. Kaya dito ako magtatanong. O, tingnan natin ha. O, tingnan natin ha. O, ating basahin sinasabi ng ni ChatGPT dito sa ilang rock meron ang Mateo 16:18. Sabi niya, sa Mateo 16:18, iisa lang ang bato o rock na tinutukoy, iisa lang ang bato na tinutukoy ni Jesus. Kahit nasa unang tingin ay parang dalawa ito dahil sa pagkakaayos ng salita. Naririto ang mismong talata. At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Sa original na wika, kay Igo di soy lego hotisoye Petros, kay ipitaw titi Petra o ikodomisomutin Ecclesian. Petros, masculine form ng bato, pangalan ni Pedro. Petra, feminine form ng parehong salitang bato. Paliwanag, ang Petros at Petra ay iisa lang ang ugat na salita. Ibig sabihin, pareho itong tumutukoy sa bato. Ginamit lang ang dalawang anyo dahil si Pedro ay lalaki, kaya ginamit ang masculine na Petros. Ang salitang batong ito, this rock, ay ginamit sa generic feminine na anyo, Petra. Sa Aramaic na malamang siyang orihinal na wika ni Jesus, iisa lang ang ginamit na salita, Kepa. You are Kepa, and upon this Kepa, I will build my church. Walang confusion, iisa ang bato, si Pedro. Straight to the point. Konklusyon, sa Matthew 16:18, iisa lang ang tinutukoy na bato, si Pedro na ginamit ni Jesus bilang pundasyon o human leader ng kanyang iglesia. Ang pagkakaiba sa anyo ng salita sa Grego ay grammatical lamang, hindi theological. Walang dalawang rock sa Matthew 16:18. Iisa lang at ito ay si Pedro. Yan ang sagot. Next question. Hindi pa tapos. Anong next question ka dyan? Tapos na. Hindi pa tayo tapos dyan. Hindi tayo nagtatapos sa katwiran mo, Jundo. Oh, tapos na ako. Ano yan? Wala na karugtong. Wala nga dudugtungan ko pa. Wala nang karugtong. Dudugtungan ko pa. Wag mo. Oh, next question na. Dalhin sa paniniwala mo dyan. Ay nako, hindi kita dinadala sa paniniwala ko. Kung may reklamo ka, ilabas mo na lang yan. Sige na, go ahead. Next question. Kaya nga, wag mo akong utusan ng next question. Mag-usap na lang naman tayo. Hindi naman tayo. Sige na bro. Oh, sige bro. Pero ang gusto ko bro, bawat pagkontra mo may ebidensya ka ha. Kasi ako, mayroon ako ebidensya eh. Ikaw naman wala pa sa ebidensya mo pag kumontra ka. Sige, go ahead. Yung ebidensya mo, hindi na naman biblical yan. Ay, natural. Kasi kapag anong hindi biblical? Anong hindi biblical? Ginamit ko nga ito, oh. Matthew 16:18, oh. You are a rock. Biblical yan, oh. Ayaw mo naman tanggap. Eto problema sa'yo. Kahit basahin ko sa Biblia, ayaw pa rin tanggapin. At take note, Larry, hindi ako maniniwala sa iyo. Sige, go ahead. Paano ko naman tatanggapin yan? Hindi mo naman Ay, hindi kita pinipilit, bro. Kaya ka nga, kaya ka nga MCGI. Bro, kaya ka nga MCGI, bro, kasi ang role mo talaga, taga-tutol. Hindi talaga di mo tanggapin yun. Ako muna. Sige, next. Ako muna. O, sige. Huwag ka muna sumingit. Bigayan tayo. Ganito. Mayroon ka bang talata na mababasa na kay Pedro itinayo ang bato, maliban sa sitas na yan? Wala namang ibang sitas, bro, na sinabi, I will build my church. Wala namang ibang sitas nun.
Ultimo si Eli Soriano doon sa kanyang wait lang ha. Ultimo si Eli Soriano sa kanyang debate kay William Saraga, inamin naman niya hindi porket walang ibang talata mali na. Kasi sabi ni William Saraga doon, meron ka bang wait lang, bro. Ginagamit kong example ni Eliseo Soriano, kaya wag tumahimik ka diyan, okay? Ginagamit ko example ni Eli Soriano. Si Eli Soriano na mismo nagsabi kay William Saraga na walang ibang talata na sinabi si Jesus, I will build my church. Kaya wag mo kong hanapan ng ibang sitas kasi inamin ng Soriano mismo na walang ibang sitas na nagsasabi, I will build my church. Go ahead. Next question. Tama yung sinabi niya. Oo, tama. Di wag ka maghanap ng ibang bro, tama naman pala. Di wag mo kong hanapan ng ibang sitas kasi tama na pala sinabi ni Soriano. Wag mo akong sinitan. Bihira yung ugaling aso mo. Yan na naman yung style mo naman na patutsada, bro. Trash talker, bro. Huwag kang mag-trash talk sa akin. Ayaw ko yung mga trash talker. Yun ay palatandaan ng mga duwag. Huwag mo kong i-trash talk. Sagot. Ano ka na lang? Magipagsagutan ka na lang. Huwag ka na lang mag-trash talk. Jundo, hindi yan trash talk. Kung kuwan ka, huwag kang sumingit. Hindi naman tayo mga bata Hindi, nagtatanong ka kasi. Sabi mo kasi, meron bang ibang sitas? Kaya sabi ko, huwag kang sumingit. Ay, sumasagot ako. Huwag ka na lang magtanong. Ayaw mo ako sumagot. Pinagbibigyan kita. Pero pag nagsasalita ako, magparaan ka naman. Sige. Ganun lang. O, wag ka mag-trash talk para di kita barahin. Walang trash talkan, ha? Tama. Walang trash talkan. Sige, go ahead. Walang trash talk. Huwag ka rin sumingit. Ganun lang. Ganito. Tama yung sinabi ni Soriano. Pero wala naman siyang sinabi na si Pedro yung pinagtatayuan dyan. Pakita ka ng sitas na kay Pedro itinayo yan. Yung sinasabi mo. Bro, bro. Sige, go ahead. Kasi sa Tagalog, Jundo, sa ibabaw ng butong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman sinasabi kay Pedro itatayo Jundo. Sige, ang mga anong ginagawa natin? Jundo, ang mga apostol nakatayo sa ibabaw ng bato kasama si Pedro. Ibig sabihin ba na hindi si Pedro ang batong pinagtayuan ng iglesia? Tayuan ng iglesia. Okay. Ito sagot ito. Ako, meron talaga akong ebidensya talaga dito. Sabi ganito ni ChatGPT. Tanong ko sa kanya. Ito tanong ko sa kanya, Ibig sabihin ba na hindi si Pedro ang batong pinagtayuan ng iglesia? Ang sagot, hindi. Si Pedro pa rin ang batong tinutukoy ni Kristo sa Matthew 16:18. Sandali lang. Ano naman? Babasa ako Putol-putol man ako. Hindi, putol-putol lang. Wala na ako tunadungog imong kuan. Sabi dito, tinanong ko siya kung ibig sabihin ba na hindi si Pedro ang batong pinagtayuan ng iglesia. Ang sagot niya rito, si Pedro pa rin ang batong tinutukoy ni Kristo sa Matthew 16:18 na pinagtayuan ng iglesia. Ang sinasabi ng ilang protestante na hindi si Pedro ang bato ay maling pagbasa at pag-unawa sa orihinal na wika ng teksto. Matthew 16:18 ang talata. At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia. Sa original na Grego wika, soe es Petros kay ipitautiti Petro ay kodomiso moten ecclesian. Petros, pangalan ni Pedro, ibig sabihin ay bato. Petra, malaking bato o pandasyon. Ang dalawang salitang ito ay parehong ugat ng salitang bato. Ginamit lang ang Petros, masculine, dahil ito ay pangalan ng lalaki at Petra, feminine, para sa generic word na rock. Sa Aramaic, ang salita ni Jesus ay mas malinaw. You are Kepa, and upon this Kepa, I will build my church. Walang kaibahan. Parehong Kepa. Kaya malinaw na si Pedro ang tinutukoy ni Jesus bilang bato o pundasyon ng kanyang iglesia.
Ano ibig sabihin nito? Hindi sinasabi ni Jesus na siya ang bato sa Matthew 16:18. Ang pinag-uusapan kasi dito, Matthew 16:18, huwag ka tatakbo sa ibang talata. Uy, Oh. dali lang. So, Ang topic ko kasi, ang bato sa Matthew 16:18. Dali lang. Oh, teka, wag mo ko ano eh. Ito topic ko eh. Ang topic ko kasi, ang bato sa Matthew 16:18. Oh, hindi sinasabi ni Jesus na siya ang bato sa Matthew 16:18 kasi ang topic ko ngayon bato sa Matthew 16:18 at napakaliwanag sinasabi dito, hindi si Jesus 'yun. Eh huwag ka tatakbo sa ibang talata gaya ng unang Pedro 2:7, Efeso 2:20 kasi ang mga bato doon si Kristo 'yon. Pero sa Matthew 16:18 si Pedro ang bato tinutukoy dito. Bagkus itinatalaga niya si Pedro bilang leader, bilang pundasyon ng makalupang pamumuno ng kanyang iglesia. Kaya nga sinabi rin na sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Konklusyon, oo, si Pedro ang bato na tinutukoy sa Matthew 16:18. Ang pahayag na hindi si Pedro ang bato ay isang protestanteng maling unawa batay sa hindi tamang pagbasa sa Grego at hindi pagsasaalang-alang sa konteksto ng wika ni Jesus sa Aramaic. Iglesia Katolika ang tanging may malinaw at historical na pagtanggap na si Pedro ang unang leader at dito itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia. So ang issue natin dito is yung bato sa Matthew 16:18. Hindi yung bato sa ibang sitas, kundi bato sa Matthew 16:18. Next question. Dali lang. 6 question ka dyan. Alam mo, may talata sa Biblia na ang mga apostol ay nakatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Ang mga apostol ay nakatayo sa ibabaw sa kinasasaligan ng bato na pundasyon. Ibig sabihin, Jundo, pati si Pedro nakatayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol. Saan ba ang logic mo dyan? Pati si Pedro, kasamang natayo kasi siya ay isang apostol. Ibig sabihin, si Pedro, hindi siya pinagtayuan ng iglesia. Kundi, mayroon pang isang bato, yung batong pamag-ang, batong panulok. Bro, Petros, si bro, Petros. Petros siya. Bro, bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, maglabas ka ng ebidensya na yung bato sa Matthew 16:18 ay hindi si Pedro. Ano? Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, maglabas ka muna ng ebidensya na hindi si Pedro. Ba't ka tumawa? Bro, wag ka tumawa, bro. Wala naman nakakatawa sa tanong ko eh. Kaya, Ang tanong ko, bro, ito, ulitin ko tanong ko ha. Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, magbigay ka ng ebidensya na hindi si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Yun ang topic ko eh. Bato sa Mateo 16:18. Kumontra kang si Pedro yon. So ilabas mo ang ebidensya mo na si ilabas mo ang ebidensya mo, bro, na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. yun nga eh, nasa Biblia, Jundo. Saan nga, Bro. bro? Bro, wag kang Dali magdahilan. Bro, wag kang magdahilan. Ibigay mo ang ebidensya mo. Nasaan ang ebidensya mo na si Kristo ang Sige. bato sa Mateo 16:18? Pwede pa kaya wala akong Biblia dito eh, nasa cellphone kasi. Pwede mo paki-research diyan ang kinatatayuan ng mga kinasasaligan ng mga apostol. Pwede, sa Epeso yun eh, hindi ko lang matandaan. Hindi Efeso ang topic ko. Bro, hindi Efeso ang topic ko, bro. Bro, ang topic ko Ayun hindi na. Efeso. Bro, ang topic ko, bro, Hindi kasi. ang topic ko, bro, hindi ang bato sa Efeso. Kasi yung bato sa Efeso si Kristo yon. Ang topic ko ngayon, bato sa Mateo 16:18. Huwag kang tumalon sa hindi ko topic. Sige na, magbigay ka ng ebidensya mo, bro. Alam mo, John, Wait lang muna. Hindi. Magbigay ka ng ebidensya mo, bro. Pakita ko sa iyo ang topic ko, ha.
May pwede ako sa topic ko. Itong topic ko. Alam ko. O, itong topic ko. Hindi daw si Apostol Pedro ang tinutukoy na bato sa Mateo 16:18. So, magbigay ka sa akin ng ebidensya na ang bato sa Mateo 16:18 ay si Kristo. Yun ang ibigay mo sa aking ebidensya. Huwag kang tatalon sa ibang sitas na tanggap ko namang si Kristo ang bato doon. Ang topic ko, Matthew 16:18, ito yung banatan mo kasi ito yung topic ko. Huwag kang gumawa ng strawman fallacy. Hindi ako susunod dyan, bahala ka. Jundo, Sige na. paano mo naman masasagot ang isang tanong kung mag-study ka sa isang talata? Yun, Ganun ka ba magbasa ng Biblia? bro, Ah, yun ang topic ko, bro. related yan. Yun nga topic mo. Oh, yun ang pero topic yan, ko. yung sagot na yan, masasagot mo yan sa ibang talata. Topic mo yan, hindi Bro, ka tinutulan. bro, Pero yung mga, yung bro, mga sagot dyan, Kanina, bro, nung ako nagpapaliwanag bakit pa ka ba- kanina. Bro, kanina, bro, nung ako nagpapaliwanag pa. bakit ka ba takot pag Bro, pumunta ako sa wait lang nga, bakit wait lang ka nga. natatakot? Wait lang, hindi ako takot, bro. Actually, pinaliwanag ko yan kanina bago kita tinawagan eh. Kanina, nang ako'y nagsimula, kabilang yan sa paliwanag ko. Yung bato sa unang Pedro 2:1-7 at Efeso 2:20, ang batong tinutukoy doon ay si Kristo. Binanggit ko yan kanina. Kaya wala akong reason para matakot yan kasi binanggit ko yan kanina. Ang topic ko ngayon, yung bato sa Mateo 16:18 na siya namang kinukontra mo. Dahil kinukontra mo yung Mateo 16:18 na bato, ibigay mo sa akin ang ebidensya mo na si Kristo ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18. Kontra ka, di ibigay mo yung pangontra mo. Huwag kang tumakbo sa ibang issue na tinanggap ko na. Kanina ko pa, tinalakay ko yan kanina eh. Yung bato sa unang Pedro 2:1-7 at Efeso 2:20, si Kristo yon. Tinalakay ko na kanina, boss, yan yung babato mo sa akin. O napaka walang, hindi naman fit kasi tinalakay ko yan kanina eh. Kaya dito ka sa Mateo 16:18. Tinalakay ko yan kanina. Kabilang yan sa pinaghandaan ko eh. Sige na, go ahead na. Bigyan mo sa akin, bro. Nasaan ang ebidensya mo na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18? Yun ang topic ko eh. Kinontra mo eh. Na si Pedro. Kaya ibigay mo yung Kristo mo. Wala akong pakialam kung tinapik mo yan. Ay nako. Bro, kung wala kang pakialam, bro. Kung wala kang pakialam, bakit ka kumukontra? Yung Ano ba naman to? Kung wala kang pakialam, bakit ka kumukontra? kumukontra ka kasi mali. Mali yun. Yun na nga, mali nga. Di ba sabi mo mali? Ngayon, E di kung ilabas hindi ka mo. natakot, Bro, ilabas mo, bro. Bro, kaya natin ang episode. bro. Sabi mo, bro, mali ang Kaya- sinabi ko Kaya na si... nga, Ano ba naman kaya to? nga related yan eh. Kasi ang episode 20, Sige. ang pundasyon si Kristo. Sige ha. Wala kang mababasa dyan. Tanong ako dito. Litra na si Pedro ay Sige. pundasyon. Tanongin ko dito Wala. ha. Paano kasi binabasa mo? Sige, tanongin ko to. Huwag ka magalala. Tanongin ko to ha. Ang bato ba? Ang bato ba? Ang bato ba na tinutukoy? Ang bato ba na tinutukoy sa Efeso 2:20? Yan ha. Sa Efeso 2:20 ay ang bato ba at ay ang bato sa Mateo 16:18. Ang tanong ko sa ChatGPT ha, tingnan nyo ha. Ang bato ba na tinutukoy sa Efeso 2:20 ay ang bato sa Mateo 16:18. Pakinggan niyo anong sagot ni ChatGPT. Kita ko. Yan. Ulitin ko tanong ko ha. Ang bato ba na tinutukoy sa Efeso 2:20 ay ang bato sa Mateo 16:18? Atong sagot. Magandang tanong. Ang bato sa Efeso 2:20 at ang bato sa Mateo 16:18 ay magkaugnay. Pero hindi eksaktong pareho. Hindi eksaktong pareho. Narito ang paliwanag. Efeso 2:20. Kayo'y itinayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus, ang batong panulukan. Sa talatang ito,
Si Kristo ang tinatawag na batong panulukan o cornerstone. At ang mga apostol at propeta ang saligan, foundation. Si Kristo ang cornerstone at ang mga apostol at propeta, foundation. Si Kristo ang pangunahing batong panulukan ng buong gusali o iglesia. Ang mga apostol at propeta kasama si Pedro ay bahagi ng pundasyon. Mga foundation talaga sila. Matthew 16:18, at sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Dito naman, tinutukoy ni Jesus si Pedro bilang bato na siyang magiging pundasyon ng iglesia sa makalupang pamumuno. Ibig sabihin, si Pedro ay instrumento o bato ng pundasyon na ginamit ni Kristo. Hindi ito taliwas sa Efeso 2:20. Bagkus, bahagi ito ng mas malawak na pundasyong espiritual kung saan si Kristo ang batong panulukan. Buod ng pagkakaiba. Talata, Matthew 16:18. Bato na tinutukoy si Pedro. Papel sa iglesia, itinalagang bato o leader ng iglesia sa lupa. Efeso 2:20. Batong na tinutukoy si Kristo. Batong panulukan ng buong iglesia. Efeso 2:20. Batong tinutukoy mga apostol at propeta, saligan, pundasyon ng iglesia. Konklusyon, si Kristo ang pangunahing bato panulukan. Siya ang tunay na nagtatag ng pundasyon ng iglesia. Si Pedro bilang apostol ay bato rin. Sa kanya itinatag ni Kristo ang liderato ng makalupang iglesia. Kaya hindi sila magkaibang pundasyon kundi magkakaugnay. Si Pedro ay pundasyon sa ilalim ng ultimate na pundasyon na si Kristo. Ito ang pananaw ng Iglesia Katolika at ito rin ang turo ng unang Kristiyano sa kasaysayan ng simbahan. Sa madaling salita, si Kristo na cornerstone, tinatag ang kanyang iglesia doon sa foundation stone na si Pedro. Ang liwanag ng paliwanag, oh. So, yung bato sa Efeso 2:20, yung bato sa Efeso 2:20, hindi yun yung bato sa Matthew 16:18. Bro, ang dami ko ng ebidensyang ibinigay, ikaw puro ka padaldal. Nasaan ang ebidensya mo na si Kristo ang bato ng Matthew 16:18? Bro, dalawa Bro, ba to dyan? Bro, ang dami mong daldal eh. Ang dami mong daldal, puro ka lang daldal. Kanina ko pa hinahanap ang ebidensya mo. Nasaan ang ebidensya mo na si Kristo ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18? Yun ang ibigay mo. Sige na. Yun ang ibigay mo, bro. Na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. Kontra-kontra ka, gagawa ka ng ibang topic. Sa mga gusto makakita ng ng full screen ko, doon kayo sa YouTube ko, makikita niyo yung full screen ko doon. Andoon si Larry Silva, andoon ng referensya, andoon ng mga bersikulo ng Biblia. Sa mga gusto makakita ng full screen ko, nasa YouTube channel ko po, YouTube live ko, sa Bro Jando Alabado TV. Makikita niyo po doon, mapapanood niyo po doon. Oh. Sige na. Bro, nakikita ako sa ebidensya mo, bro. Nasaan ang ebidensya mo? Puro ka lang daldal eh. Umina yata yung internet ni Larry Silva. Itong maganda dito, si Larry Silva kasi MCGI. Ako naman Katoliko. Doon yung makikita ang pinagkaiba ng aral naming dalawa. Yung aral niya puro daldal. Sige na bro. Go ahead bro. Wala yung signal mo. Dumikit yung yung video mo dyan dumikit. Sige na. Nawala si Larry Silva. So mamaya-maya siguro babalik tatawag yun ulit.